Din ngayong araw ang Makabayan Block ng pagbabasura ng travel tax, pati na rin ng digital tax o ng Digitax sa yung tax natin sa mga digital services. Ayon kay Gabriela Party List Representative Sara Elago, layon ng Travel Tax Abolition Act na burahin ang umiiral na singil sa mga biyaherong Pilipino na umaabot sa 1,620 pesos para sa economy at 2,700 pesos naman sa first class. Kasabay nito, inihain din ang hiwalay na panukala para ipawalang bisa ang VAT sa digital services na ipinapataw sa freelancers, online sellers, content creators, MSMEs at mga estudyante. Ang mga regresibong buwis na ito, ang pinakapumapasan niyan ay yung mga ordinaryong mga manggagawa at yung mga matagal na kumbaga nag-iipon para sa pag-avail ng pagbiyahe, gayon din mga digital services. Tinukoy ng mambabatas na regresibo ang mga naturang buwis dahil mas malaki ang tama nito sa mabababa at panggitnang kita kumpara sa mayayaman. Aniya, matagal na ang pinupuna ang travel tax dahil ramdam ito ng mga ordinaryong pamilya at maging ng ilang OFW na nahaharap sa masalimuot na exemption process. Iginiit din ni Elago na hindi na luho ang internet at digital platforms, kundi pangunahing kasangkapan sa kabuhayan at edukasyon sa makabagong panahon. Sobra-sobra na yung patong-patong na buwis habang todo-todo rin yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nananawagan din si Kabataan Party List Representative Rene Co na ang pinakamayaman at malaking korporasyon ang magbayad ng tamang buwis. Malalaking korporasyon, malalaking negosyo ang patawan ng mas malaking buwis o ang mga pinakamayayamang mga Pilipino rather than tuloy-tuloy na tax breaks na ibinibigay sa kanila. And yung mga mayayaman naman pong nasa posisyon ng kapangyarihan, ang tuloy-tuloy ding gumaganansya gamit ang kaban ng bayan. Sa halip na ipataw ito sa karaniwang Pilipino, nahirap na sa mataas na presyo ng bilihin at mababang sahod. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.